May limang baraha sa harap mo. Huminga ka muna ng malalim at itanong sa sarili mo kung ano ang kailangan mong gawin para maging successful sa susunod na taon. Pagkatapos, i-pause mo ang video at pumili ka lang ng isang baraha. Kapag ready ka na, i-play ulit ang video para malaman ang mensahe ng napili mo. Kung may gusto kang simulan, simulan mo na. Hindi mo kailangan ng perfect plan bago kumilos. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo kahit hindi pa buo ang plano. Kapag pinairal mo ang takot at overthinking, wala ka talagang masisimulan at wala ka ring matatapos. Madalas, habang kumikilos ka, doon ka natututo at doon mo rin nalalaman kung ano ang magwo-work para sa'yo. Wag na wag mong ikukumpara ang progress mo sa iba dahil hindi naman karera ang buhay. Huwag ka ring matakot magkamali. Parte yan ng buhay at parte yan ng pagkatuto. Baunin mo ang bawat lesson dahil yan ang magbibigay sa iyo ng knowledge at skills na kakailanganin mo para maabot ang mga pangarap mo sa susunod na taon. Linawin mo muna kung ano talaga ang goals mo next year. Magkano ang gusto mong maipon? Anong trabaho o posisyon ang gusto mong maabot? O anong project ang gusto mong matapos? Siguraduhin mo na yung goals na isiset mo ay aligned sa skills at experience na meron ka ngayon. Mas madali kasing kumilos kapag alam mong kaya mo at hindi ka lang basta sumusubok. Alamin mo rin kung ano ang dapat mong unahin. Kapag kasi marami kang gusto mangyari sa buhay, nawawalan ka ng focus at nauuwi yan sa disappointments. Pumili ka lang ng isa o dalawang goals na alam mong kaya mong panindigan. Magtiwala ka sa sarili mo at tandaan mo na kailangan mo rin ng consistency para maging successful ka next year. Ipinapaalala sa iyo ng card na ito na kailangan mo munang tulungan ang iyong sarili bago mo tulungan ang iba. Kung lagi mo kasing isinasantabi ang sarili mong needs para sa kanila, mawawalan ka talaga ng oras at energy para intindihin din ang sarili mong goals. Hindi kailanman pagiging selfish ang unahin ng sarili. Kung hindi ka buo, hindi mo rin maibibigay ang needs ng mga taong umaasa sa iyo. Ika nga nila, you cannot pour from an empty cup. Malaki rin ang epekto ng mga taong sinasamahan mo sa journey mo. Kaya siguraduhin mo na napapalibutan ka ng mga taong nagpapalakas ng loob mo, yung hindi ka hinihila pababa. Mahalaga ang structure kung gusto mong maging maayos at successful ang susunod na taon mo. Hindi na sapat yung basta go with the flow lang. Kailangan mo na talaga magbigay ng direksyon sa sarili mo. Bago pumasok ang bagong taon, iset mo yung goals na kaya mong bigyan ng pansin. Hatiin mo sila sa maliliit na steps, bigyan ng realistic na deadlines, at ilagay sa calendar mo para siguradong ma-accomplish mo ang bawat isa sa kanila. Panahon na rin para mag-set ng personal rules. Bawasan mo yung oras sa distractions para mas dumami ang oras at energy mo sa mga bagay na importante sa'yo. Sa huli, disiplina talaga ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Huwag kang matakot sa card na to. Hindi ito nangangahulugan ng literal na death. Transition ang ipinahihiwatig ng the death card. Ibig sabihin, may mga kailangan ka ng bitawan para makausad ka next year. Pwedeng unhealthy habits yan o negative mindset na matagal na humihila sa'yo pababa. Magmuni-muni ka na para maging malinaw sa'yo ang mga ito. At kapag na-identify mo na sila, gumawa ka ng simpleng action plan kung paano mo sisimulan ang pagbabago. Kahit maliit na steps lang, basta kaya mong panindigan. Tandaan mo, kapag nanatili ka sa mga nakasanayan mo na kahit alam mong hindi na okay, uulit at uulit lang ang cycle.
Tandaan mo na ito ay gabay lamang para magkaroon ka ng malinaw na direksyon. Gamitin mo ito bilang paalala at gawin mo kung ano ang alam mong makakabuti talaga para sa iyo. Ingat palagi at huwag kalimutang humingi ng gabay sa lumikha.